Hello everyone, I am Jovic Ebenyeta and today we are discussing the introduction to Java programming. So first, here's our learning outcomes. Number 1, describe and discuss Java story, technology features and requirements. Number 2 is differentiate applet and applications. Ano nga ba ang Java? Ito, kinreate siya noong 1991 by James Gosling, Mike Sheridan, at Patrick Norton of Sun Microsystems. Una, tinawag siyang GreenTalk at ang kanyang file extension ay GT before. So, after that, napalitan yung name niya ng Oak and was developed as a part of a Green Project. Yan yung project na mamaya pag-uusapan natin. So, ngayon naman, next naman is napalitan na siya ng Java kasi nga meron na palang Oak na language. So, napalitan siya ng Java. So, bakit nga Java ang pinalit? According to James Gosling, bakit Java is dalawa dapat ang choices. Isa, Silk, at yung Java nga. But, most of the team is nag-agree sa Java kasi nga, in Java, it sounds unique. Yung Java word, nakuha nila sa island of Indonesia where coffee was produced. Yun nga, Java Coffee. So, yun. Noong 1995, Time Magazine called Java one of the best products in 1995. Yun na nga yung na-develop na yung mga yung fully product na nila. Hindi na siya Oak, hindi na siya yung isa, yung GreenTalk. So, yun. At na-release yung unang-unang version ng Java noong January 23, 1996. So, ang version ng Java ay napakarami na. From 1995 up to 2008. Meron nang mas bago ngayon. Yun na nga, pero nauna yung Alpha and Beta, JDK, 1995 from Java SE 10 noong 2018. Pero may mga bago ng version ngayon. So, ang unang project ay yung Green Project. Yan nga sinasabi ko na from the dahil GreenTalk yung unang word nila, brand nila, they called the project Green Project. At unang remote control na personal handheld is called Star 7. So, ano nga ba ang Java technology? Ang Java technology ay isang programming language. Ayun yung pwede kang mag-compile at labas mo yung output kung depende sa kung ano mo. A development environment, an application environment, and an deployment environment. So, may 12 features ang Java programming. So, number 1 is object-oriented. Ito nga, ang object-oriented ay ginagamitan siya ng object at class to produce something. At fina-follow nito ang katangiang inheritance, polymorphism, abstraction, and extrapolation. Yun yung mga features at pwedeng gawing pang-develop ng mas better na output kapag gumagamit ka ng Java compared sa ibang mga programming languages. So next, simple. Napaka-simple lang, di ba? Gagamit ka ng Java programming. Pag natuto ka ng fundamentals ng programming, pwede kang gumawa ng pinaka-simpleng up to list. Gawa ka ng list, gawa ka ng pang-solve ng equations. Napaka-simple lang at lalabas sa'yo kaagad ang result. Number 3, secured. Yun nga, may visibility ang Java. It can be private or public. Depende na lang sa'yo. So, number 4 is platform dependent. Yun na, may mga platform tayong ginagamit para makapag-program. Marami yan. Meron tayong Apache, meron tayong
ano pa isa? Eclipse, meron tayong VS Code. Yun. Tapos may dalawang types ng platform. Yun nga, ang software-based at ang hardware-based. Number 5, robust. Number 6, portable. Pwede siyang magamit sa phone. Pwede siyang magamit anywhere. Basta may load ka at pwede kang, basta marunong ka at mayroon kang app na makakapag-code. Kahit sa phone man, pwede yan. At architecture neutral. Number 8 is dynamic. Flexible siya. At may mga ibang programming languages na ginagamitan ng translating, parang kunyari sa Python ka, kailangan mo pa i-translate yun into Java code kasi may sinusunod yung Java code na rules sa pagpo-program ng sarili lang type. Interpreted sa output. High performance, yun nga yung sinasabi ko, flexible siya kasi you can almost do anything kapag nagpo-program ka. Multi-threaded, distributed, high performance, multi-threaded, distributed. Yun yung mga features niya. Actually 15 to nakalagay lang dito 12, so ayos lang yan. 15. So itong development na nangyari during the process of creating the Java. So installing JDK, produce several folders in your system. Ayun na yung mga lalabas yung src, ganon, para mag-create ka ng class at makapag-create ka ng code inside your device or inside your computer. So each of these folders holds pertinent files that would be necessary in building your program. Ayun na nga yung mga files na importante na ilalagay ng JDK sa system ng device mo para makapag-code ka ng maayos. For instance, a bin folder contains executable file for compiling your program. For example, may isang folder yun nga na java.exe na may ability na makapag-execute ng files para sa iyo. Ito na nga Java Development Environment. Yan na yung mga bin, demo, docs, include, JRE, yun yung pwedeng pumasok na files sa system ninyo in order to code na maayos. Huwag di-delete yung mga yan dahil baka kung anong mangyari. So ito na nga cycle ng program na pagpo-program sa Java. Use any text editor or create source code. Java file. Next is source code compiled according to JVM to get a bytecode in class file. Ikaw yung class file naman, depende na sa iyo yung kung ano gagawin mong pangalan. Depende sa kung ano ipapangalan mo sa class file mo yun. Bytecode executed using an interpreter. Ito yung source code. Ito yung source code. Magko-code ka. Lalagay mo sa compiler. For example, ang compiler natin is Eclipse. Lalagay mo sa Eclipse. Yung Eclipse na yun, yung code na nilagay mo nandoon. Bago mo siya i-execute, magiging binary code mo na yan. Magiging byte code mo na yan. At lalabas na dun sa interpreter, which is yung output. At yun na, lalabas na yung pinaka-output ng ano mo. Yung ng program mo. At ayun na nga. Ito, for example, ito. Class hello, yung so yun, ito na nga yung hello QCU. Yung pangalan ng class is hello QCU. At saka ito yung system.out.println. Papasok muna siya sa compiler at magiging byte, papasok sa JVM, magiging binary code at mapupunta sa interpreter yung kakalabasan niya at yung output, ayun, hello QCU. So Java can be used to create two types of programs. Number one is applet, special applications designed to run within the context of a web browser. Ayun lang, pag nag-search ka lang sa Chrome ninyo, lalabas na kagad yung mga compiler ng Java. Marami yan. At kaso nga lang, hindi siya pwedeng makapag-compile, makapag-interpret at makapaglabas ng output
gamit ang mga J-option pin. Kapag may mga dialog, hindi siya makapalabas. Pero nakapaglabas siya kapag scanner. So, application. Standalone program that does not need a browser to run. Ayan, katulad ng Apache, katulad ng Eclipse. Yun, pwede siyang gumana without the run of a browser. So, kapag for example, kapag mag-run ka ng J-option pin na may dialog, pwede siyang makapag-execute kasi kaya ng kaya ng app na makapag-execute ng dialog. Hindi katulad sa mga web browser, hindi talaga pwede. So, ayun nga, katulad dito sa applet, kailangan pa ng web browser. Kapag sa application, ay madali na lang, gagawa ka na ng class. So, yun. Java program structure. In the Java programming language, a program is made up for one or more class. Papakita ko sa inyo yung class. A class contains one or more methods, and a method contains a programming statements. A Java application always contains a method called main. Ito, papakita ko na sa inyo. Yun. The main method. Yun yung lumabas kanina dito. Ayun, dito. Ito, public static void main. Yan ay mga different classes, different arguments, different methods. Ayun. So, sa main muna tayo. When executing a Java application, the JVM loads the class and invokes the main method of this class. The method main must be declared public static void. Ayun na nga yung sinasabi ko sa inyo na public static void. Yun yung nakapaloob sa main. Kailangan siya public. Hindi siya pwedeng private. So, only one class matching the file name. Dapat yung class dapat kaparehas yung name ng file name. Kasi magkaka-error sa program mo kapag ganun. Kailangan, kunyari, hello QC yung file name, dapat yung class name din, file name. Ay, name din is hello QC para gumana yung pagko-code mo. So, organizing your Java application. A Java application is composed of a set of files generally distributed in a directory structure. Number one, source code is yung file name mo. Depende na sa'yo kung anong kung ano ipapangalan mo sa file name mo, .java. At saka yung class file, dapat same talaga sila. Yun ang number one rule. Same file name at same class name. Sa may mga ibang app na compiler na tumatanggap sila ng different name for each one. Pero some of the compiler naman is kailangan talaga parehas lang name. The compiler searches for class file when it encounters a reference to a class in a Java file. So the interpreter during the runtime searches the class files, and both the compiler and the interpreter search for the .class files in the list of directories listed in the class path variable. So yun nga, yung interpreter and yung compiler, hinahanap nila yung class name. Kasi dapat talagang may mga compiler talaga na kailangan parehas yung class name, tsaka file name in order to find kung ano yung laman nun para makapag-execute yun. So, ayun na nga, sinasabi ko sa inyo, yung text file is named hello world.java. Kasi ito, hello world. Tapos yung main method mo, yung public static void main string argument, ano tawag dyan is statements, arguments. So, ito yung statements. System out that print hello world. Tapos yung pinaka-body nyo is, ayan, yung public static void hanggang baba. So, kapag pinrint mo yan, lalabas is hello world. So, and then yung package, yung package is parang nasa file name siya. Nasa file siya. So, it needs a name, of course. Siyempre, ikaw bahala ng pangalan dyan. Tapos, yung public class student, yung student na yan is yan yung file name. Class name also then. Katulad nito, file name is student.java.
So, ito na nga, nung, yung course.student.java, yun yung path name. Yun yung, basically, kung anong pangalan ng class name mo. Yung import.course, yun yung yun yung makapagbigay ng ability para magamit pa yung course na yun, yung course name na yun in other files. At yun nga, yung new course is lets you use that same class files in other files. So, tips, name advantages. It makes it easier to find and use classes. Ayun nga, kasi nga, ini-import mo para makagamit yung ibang files nung in-import mo file. It avoids naming conflicts. Two classes with the same name existing in two different packages do not have a name conflict as long as they are referenced by their fully qualified name. Ayun na nga yung qualified name, yung pagka new mo, yun yung makapag-qualified sa kanya as a new class. As a new class. It provides access control. So, ito nga, first Java program, class simple. Pangalan ng class name is simple. So, ayun na nga yung main method, public static void main string arguments. Tas yung pinaka code mo is system out.println hello Java. So, ito yung class name, simple. Ito yung main method mo. At ito yung actual code. So, yun. Kapag in-execute mo yun, kapag ni-run mo yun sa compiler, lalabas is hello Java. So, yung flow ng code is code, compiler, bytecode, interpreter, at output. Yun nga yung kanina lumabas. So, let's have a short quiz about the topic today. So, i-pause na lang yung video. Tapos kapag tapos na magsagot, you can skip for the answer key. So, the answer is number 1, James Gosling. Number 2, Suns Microsystems. Number 3 is Oak. Number 4 is 1995. And number 5, through the Java Virtual Machine or JVM. Thank you so much for watching, and I hope you learned something. Thank you.